Kayo ba'y masayahin o malungkutin kayo sa panahon ngayon? Tanong lang. Sa tingin ko, masiyahin naman. Masaya naman, no? Sa tingin nyo ba mas masaya ngayon ang pagdiriwang ng Pasko kumpara kaysa dati? Kasi parang wala na kasing pandemya ngayon eh. Mas magiging masaya po ngayon dahil wala nang pandemic nga po. At magiging makakapunta na po yung mga tao sa mga pamilya nila pag kailangan, gusto nila. Ano bang gusto nyo makamit itong darating na Pasko? Dahil malapit na po eh. Makapiling. Joke lang. Hindi, okay. Yun na talaga? O sige, walang sinasabing maling sagot yun eh. Kaya ka tinatanong ano. Pero tanong ko lang po, kayo ba'y mahilig manood ng balita? Tanong lang. Minsan po, pag maapektuhan pa yung baon. Ng baon, matindi yun, no? Kasi ganito, bigyan ko kayo ng konting kaalaman lang sa balita, no? Meron kasing nakaraan na nag-survey ang isang company o isang organization sa lahat ng bansa. At simple lang ang tanong, kung sila ay malungkot. Pero malabo yung tanong na yun, hindi man nila masabi kung dahil wala silang pera, wala silang jowa o kahit ano-ano man. Pero tanong ko lang po, sabi kasi sa survey, ang Pilipinas daw ay nagtala lang ng 58% na nagsasabing malungkot sila. At kasama ang ibang bansa na mga nasa Africa country. Ang tanong ko lang po, kayo ba naniniwala na halos lahat ng Pilipino dito ay malungkot ngayon? Siguro po, dahil may kanya-kanya po talaga tayong mga problema eh. Tapos, hindi ko naman po alam yung mga nangyayari sa buhay nila, kaya masasabi ko din po na malungkot yung iba. Pero sa tingin nyo, likas pa rin ba ang Pilipino maging masiyahin? Opo. Kagaya po sa pagtanggap ng mga ng mga ibang tao sa ibang bansa. Tinatanggap natin sila ng buong puso. Sa tingin nyo kaya dahil ba sa pandemya, nagbago ba talaga ang buhay ng mga tao po? Opo, madami pong nagbago ang buhay. Meron pong mga umangat sa pandemic, yung iba naman po mas lalong nahirapan. Sige to, sundan po itong mga ibang katanungan to, mabilis lang po ito, no? Tanong ko lang po, kayo ba'y active sa mga social media like Facebook, TikTok at iba pa? Tanong lang po. Active po naman. Meron ba kayo nakikita minsan sa online, no? Kung bakit may mga pandemya, may gera, may taggutom, at iba pong nangyayari sa bansa at sa ibang lugar, dahil ang punot dulo daw, lahat tayo nagkasala, kaya merong kamatayan, meron pong pagsubok. Narinig po ba ito minsan? Opo, sa mga pastor po, tsaka po mga pari. I see. Sige to, sundan po ito, no? Para mas natin maintindihan lahat ito, no? Tanong ko lang po, kayo ba isang mabuting tao po? Tanong lang. Masasabi ko po, hindi ko po alam kung anong tingin ng ibang tao sa akin. So, hindi talaga kayo sure? Okay lang yan. Pero tanong lang po alam ko, no? Paano natin masasabi kung isang tao po ay mabuti? Kapag po nakakatulong sila at hindi mapanghusga, ganun po. Mahilig ba kayo magbasa ng dictionary? Tanong lang. Ay, hindi na po sa ngayon. Hindi sa ngayon. Hindi na po kailangan masyado kasi. Kasi may online na, di ba? Okay, ganito po. Sabi kasi sa dictionary, pwede nyo search yan sa online, no? Kapag sinabi daw na mabuti daw o good, ito daw ang tinatawag na moral excellent o morally upright. Sabi ng moral, ugali ng karakter ng tao sa panloob. Na parang siya sabi, wala daw ginagawang masama, krimen, at wala daw siya sakta na tao kahit sanggol. Pero tingnan natin po itong mabibilis sa tanong kung talagang tutugma. Kagaya nito, kayo ba yung nakapagsinungaling po sa tanang buhay niyo po? Opo, meron na din po na. Yun nga pong problema eh. Ang unang po matutunan ng bata po magsinungaling. At lahat talaga tayo dito ay bagsak. Pero ito po, kayo ba yung nakapagnakaw po isang gamit, kahit po yung lapis, ballpen, barya, kahit po yung mga nasa internet? Ano po, pakuya ulit nga po. Ulitin ka po, kayo ba ay nakapagnakaw po ng isang gamit minsan, kahit pa yun yung lapis, ballpen, barya, kahit po yung mga dinadawal natin movie, music na dapat may bayad pero kinukuha na lang natin ng walang permiso, mga ganun? Meron na po. Meron? Opo. Siyempre ito kasi mahirap, no? Imagine nyo, andyan na yung police station. Kapag lahat tayo nakapagnakaw kahit piso lang, lahat tayo sa kulungan na. Kasi isipin, ganun kataas ang standard. Pero may sasabi lang kasi na hindi din kailangan magnakaw lang ng 1 milyon o 1 milyong piso. Kaya tayo nagnanakaw kasi dahil gusto natin isang bagay na walang kahirap-hirap. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito guilty. Narapis ko po yung patience and honesty, pero ito po, kayo ba yung nakaras na magalit isang tao minsan? Opo. Nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o lalong tumitindi po? Tumitindi po lalo. Tumitindi. Siyempre normal naman po na pag tayo po yung magagalit, siyempre masasaktan. Alam mo po tayong tatawa, ngingit eh. Kayo ba pag kayo nasasaktan, natatawa pa kayo? Hindi po. Hindi. Sakit.
Masakit nga. Pero meron ba kayo na-encounter na isang tao minsan na parang kahit sinasaktan na, natawa pa rin? Yung parang grabe talaga. Meron na po. Oo. Pero normal naman po pag tayo sasaktan, syempre magagalit. Alam mo po tayong tataong ngingiti, baka manhid na po yung tao, baliw na, baka hindi niya naiintindihan. Kasi may sasabi kasi na hindi din kailangan pumatay ng tao, saksakin, barilin o sampalin. Magtanim ka lang daw ng galit, di mo kailangan magmura, parang nakapatay na pala tayong tao, pero galing sa puso, hindi literal. Buhay yung tao, pero may trauma, kasi nasasaktan sa puso. Yun nga lang, marami talaga sa atin doon ang guilty. Pero ito po, nagagamit yung minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Minsan pag kayo nagugulat, napapa-OM, alam nyo na po yun. Opo. Meron. Tanong ko lang po, mahal nyo ba nanay nyo? Mahal po. Sobra, no? Halimbawa dito kayo sa parke, no? Nagsasayaw nga kayo, nagka-practice. Wag naman po sana dahil medyo basa nga ang lugar na to, biglang nadulas, nagbiruan kayo, nagtawanan, nagmurahan. Instead na pangalan ng Panginoon na OM, pangalan nyo na ng nanay nyo na wala namang kinalaman sa pagdulas nyo habang nagpa-practice kayo kunwari. O wala na banggitin yung pangalan ng nanay nyo dito bilang panggulat, pagmura minsan kahit wala namang kinalaman siya dito? Ayoko po ng ganun. Bakit po? Iba po yun kasi pag ano. Iba talaga. Siyempre nakakawalang respeto ng puwin talaga no? Ang problema kasi kung meron tayong pagmamahal sa magulang natin, sa nanay natin, dapat meron tayong respeto sa Panginoon. Kasi siya naglikha ng mundo sa mabuti at hindi po laging ginagamit lang na parang nasa pelikula na pag nagbarila, nagmurahan, Panginoon ang kaganda na mabanggit sa walang kabuluhan. Kasi ang sinasabi kasi doon daw yun ay blasphemy o pambabastos. Hindi siya natutuwa doon kasi nasisira ang kanyang pangalan. Pero halos lahat talaga tayo doon na guilty. Nilinaw ko po, hindi ko po inuhusgahan. Ito ay para lang malaman kung tayo po ay mabuting tao. Kaya binanggit ko po ay tayo, hindi lang kayo nag-iisa dyan, lahat. Sa tingin ko kaya, kung tayo po ay mamamatay, hindi po ito pananakot, at haharap tayo sa judgment day sa Panginoon, tayo ba'y guilty o innocent po tayong lahat? Guilty po. Guilty. Saan kaya tayo pupunta, tanong? Sa inyo kayang palagay? Sa langit kaya pupunta o sa impyerno po kayo pupunta? Tanong lang. Hindi ko pa po masasagot. Hindi nyo masasagot. Okay lang. Bigyan ko kayo ng mabilis na halimbawa, no? Na kahit kayo nakapikit, na nagsasayaw kayo nakapikit, masasagot nyo to, no? Kunwari may isang criminal, no? Nakapatay siya ng tao, nagnakaw siyang pera sa bangko, nahuli siya ng pulis at ito po sasabihin niya sa judge. Judge, opo, guilty po ako sa nagawa ko po, hindi ko po yan i-deny. Pero hindi po ako sigurado kung sa kulungan po pupunta. Ano bang tamang option para ako ay may mapaglalagyan ba talaga? Makakalaya ba ako o talaga makulungan? Kaya hindi ako niniwala. Sa madaling salita, nangangatwiran po yung kriminal kasi hindi siya niniwala sa kulungan. Pero sasabihin ng judge, ano ba yung sasabihin mo? Anong hindi ka sigurado sa kulungan? May nagawa kang kasalanan, alam mo may parusa, kailangan mong tanggapin, kailangan kang itapon sa kulungan kahit ano pang paliwanag niya. Tama po ba? Opo. Pero ito po kasing problema, no? Sabi kasi sa Biblia o salita ng Panginoon, no? Ang Panginoon nagsasabi, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, ginamit ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan, iba pa, ay walang makarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Ang tanong ko lang po ay ganito, nag-aaral po ba kayo na maaaring doon kayo pupunta? Hindi lang kayo, maaaring tayong lahat kasi hindi tayo may ginagawang kasalanan kahit isa. Nag-aaral po ba kayo dito, sabi sa Biblia? Opo. Naghahanap po. Nag-aalala kayo? Siyempre, ano mo mangyari daw tayo mag-alala? Kasi buhay po pinag-uusapan natin. Tanong ko lang po, mahal niyo po ba sarili niyo? Mahal ko po. Ano bang pangarap niyo sa buhay? Tanong lang. Maging isang manager. Manager ng ano yan? Hindi ko pa po alam dahil HRM po kasi hotel. Pero parang gusto mo yung ikaw yung nagpapatakbo ng isang ano. Marangal po yan, no? Pero tanong ko lang po, kayo binatao sa kamatayan? Opo. Pero tanong ko lang po alam niyo po ba hanggang kailan kayo mabuhay? Hindi po. Yun nga po kasi mayroon ng realidad, no? Kahit maganda yung pangarap natin, pero hindi natin alam kung talaga tayo magtatagal sa mundo. Hindi po to pananakot. Kasi may mga kilalang mga online influencer nga na mga bata, namamatay na lang bigla. Kung familiar ka doon, may mga namamatay din doon. Tapos may namamatay rin mga bata, katulad ko, katulad mo, lahat-lahat na, pati matanda. Kasi sabi sa Biblia kasi lahat tayo ay naninirahan na parang segundo ang buhay natin. Hindi sabihin na pagsayaw mo o indak mo, mababalian ka na, mamamatay ka na lang, atay sa puso. Hindi po ganoon yan na. Ibig sabihin natin talaga alam kung ano mangyayari sa atin. Pero ang punto lamang, kaya natin tanggapin na maiksi po talaga ang buhay at kaya natin tanggapin na kaya natin talaga humingi ng tulong sa Kanya. Kasi lahat talaga tayo pumalpak sa harap sa Kanya
Kasi ang paghuli sa kasalanan, kapalit kasi ay kamatayan. Ganun po kabigat. At ang Panginoon po kasi ay galit siya, hindi na sa kasalanan, kundi sa mga kasalanan tulad natin. Bagamat nakapag-alala talaga, pwedeng magbago to kapag narinig natin itong salita na to. Familiar ba yung salitang mercy? M-E-R-C-Y. Opo. Ano ibig sabihin kaya nun? Awa po. Tama. Ibig sabihin, pwede tayong humingi ng awa sa Panginoon na inaamin natin na tayo nagkasala. Inaamin natin na tayo po'y mahina. At okay lang natin sabihin natin sa Panginoon na tayo gulong-gulo sa ating utak. Kasi hindi natin alam kung ano nangyari sa atin, no? Kasi ang Panginoon, mas gusto niya yung mga taong lalapit sa Kanya na may awa o kahabagan kaysa sabihin na siya ay malakas, na siya ay matapang, pero totoo, matindi pa ng pinagdadaanan, pero pinipilit lang na hindi, pero nahihirapan talaga. Kasi ang Panginoon po kasi, alam niya na hindi kayang iligtas sa mga taong kanilang sarili dahil sa kapahamakan sa kasalanan. Kaya kailangan ng awa mula sa Kanya. Pag tayo humingi ng awa sa Kanya, pwedeng magbago ang lahat-lahat. And I think baka alam niyo na itong sagot na to, pero tatanong ka rin. Ano kaya ginawa ng Panginoon upang hindi tayo tapon sa impyerno, tayo pa'y makalis po sa Judgment Day? May naisip po ba kayo? Yun po ba yung pagpako sa krus? Yan, tama. Tayo pong lahat ay makasalanan. Di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Kung makikita nyo, December 25 ano ba meron sa December 25? Kapanganakan ni Jesus. So yun nga. Bagamat hindi talaga yun ang birth date niya, pero sinabi lang kasi na winter siya pinanganak. Pero ang punto lamang, ito ay panahon para makita natin, alalahanin rin. Hindi lang yung mismong buwan ng Disyembre, kundi sa araw-araw. Kasi tayo ay harap talaga sa iba't ibang pagsubok. Kasi kung saan tayo lahat ay makasalanan, lahat tayo pumalpak, pero ang ginawa ng Panginoon Kristo, binisyo kanyang buhay dahil siya ay nagmamalasakit. Wala siyang ginagawang masama, gusto niya tumulong. Pero kahit may tumutulong siya, ginagawa pa siyang masama. Kayo ba yung nakaranas minsan na kayo may tinutulungan ng mga tao, pero kayo pa yung pinagsasabing masama pa? Opo. Masakit ba yun? Sakit po. Bakit kaya ganun yung mga tao nun? Siguro po hindi nila naiintindihan kung ay iba yung pananaw nila sa akin talaga. Yun yung mahirap eh. Kaya hindi ibig sabihin po na yung ating nangyayari sa atin, isabihin eh parang baliwala lang. Dahil si Jesus naman kasi, ganun din ang ginawa sa kanya eh. Nagmamalasakit na nga lang, masama pa ang tingin sa kanya. At kung hindi totoo po kanya sinasabi, pwedeng naman siyang pansinin. Pero dahil sa nangyari, siya ay parang pinahirapan, tinorture. At alam ng Panginoon kasi, dahil si Jesus kasi hindi lang siya tao, siya rin Diyos, na ang pagbuhay sa kanyang buhay, kapalit niya talaga kanyang buhay. Pinako siya sa krus, namatay man siya doon, pero sabay sa pangatlong araw, para matalpong kasalanan, matalpong kasamaan, pero pong buhay na walang hanggan. Kasi ang kanyang ginawa sa krus kasi ay kanyang dugo po ang naging kabayaran. Parang isang kriminal, pag siya ay may nagbayad po ng piyansa, pwede siyang palayain. Narinig ba salitang piyansa? Opo. Ibig sabihin po, kahit po isang tao ay guilty, hindi niya deserve. Pero pag may nagbayad po ng piyansa, makakalaya na po siya. At ganyan din po ang ginawa ng Panginoon sa Kristo lamang. Bagamat natin deserve po ang kaligtasan dapat, pero ginawa niya pa rin to dahil para may pag-asa. Parang kunwari, kayo ba nahihirapan minsan sa math? Opo. Naranasan niyo ba na kayo pinatawag sa inang teacher niyo sa board, tapos pinasulat mo, tatry mo sagutin, tapos nahihirapan ka na, tapos hindi na matis ang teacher, ibibigay pa rin sa inyo ang sagot? Opo. Ganun. Parang ganun din po yung analogy. Di din dapat deserve yan eh. Pero nagbigay pa rin siya ng solusyon kasi gusto niya na may mga tao pa rin maligtas galing sa kanyang biyaya. Kasi ang kaligtasan ay galing sa kanya lamang at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bagay po para makamit yan. Una, narinig ba yung salitang repentance? Familiar ba kayo dito? Pagbabago po ba yan? Yung magbabago po? Medyo close, pero ganito lang yan. Pag sa ating repentance ay pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit, di ba gusto nyong gumaling? Opo. Ganyan din, pag tayo nagkamali, gusto nating gumaling ng patuloy-tuloy. Pag tayo nagkamali, patuloy tayong lalayo sa tinagawang kamalian at kasalanan. Babaguhin ang ating puso at isipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin yung dalawang bagay na yun, tsak tayo patatawarin ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pinagdaanan natin, meron pong pag-asa, hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Sa tingin nyo kaya nagsasabi kayo ang totoo? Tanong lang. Opo. Pero pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Pag-iisipan ko po. Tanong ko lang po, kayo ba nagbabasa ng Bible? Tanong lang. Hindi po masyado. Binabasa ko lang po yung mga verse. Yung Verse lang, no?
Kunwari pag kayo nagugutom, di ba? Lalo na nandito tayo sa parke, di ba bibili pa rin kayo ng pagkain? Opo. Lalo na pag kumukuluan dyan, talagang bibili kahit isang biskwit, tama po ba? Pero kapag po spiritual na buhay po pinag-usapan natin, dapat basahin natin kanyang salita. Kasi parang love letter po sa atin yan. Tanong ko lang po, kayo ba yung nakapagsulat minsan kayo ng love letter? Tanong lang. Opo. Opo, sir. Di ba pag nabigay mo sa isang tao, talagang matinding kagalakan at kasiyahan, tama po ba? Di ba? Ganyan din po ang Panginoon. Kahit siya'y galit siya sa kasalanan, pero alam niyo ba nakita niya? Nagsulat pa rin siya ng kanyang salita para magkaroon tayo ng instruction sa buhay. Para hindi tayo mapahamak. Kasi yun ay nagmamalasakit siya. Ibig sabihin, di natin kailangan muna maging malinis bago tayo humarap sa Kanya. Kasi ang gusto ng Panginoon ay yung mga taong magpakumbaba at lagi humingi sa Kanyang tulong. Kasi hindi siya nahihiya na natulungan talaga yung mga taong humingi sa Kanya ng awa. Kasi harap talaga tayo sa iba't ibang pagsubok. At ang masakit, kapag isang tao po ay guilty, sa impyerno talaga tayo itatapon. At halos lahat talaga tayo doon ay guilty. Pero kapag tayo nagsisi sa kasalanan at nagpananampalataya sa Panginoong Hesus lamang, tayo patatawarin ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, may mga taong makakapunta sa langit, hindi dahil sila mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. At dahil po doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po at meron ba yung katanungan po? Wala naman po. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. Salamat po.